na si President Rodrigo Duterte ay merong mahigit 2 bilyong piso sa kanyang bank accounts. Ako ay naghamon noon na i-prove niya na ako ay mali. Pero ang pinadala niya, nagpadala siya ng isang abogado at sinasabi nila na ilalabas nila yung transaction history ng accounts ni President Duterte pakalipas na 1 linggo. Pero ngayon, 9 na buwan na ang nakakalipas, pero wala pa rin yon. Kaya muli, inuulit ko ang aking hamon na patunayan niya na mali ako, na meron siyang mahigit 2 bilyong piso sa kanyang bank accounts, at pagka nailabas niya ito, yung transaction history niya, at ako ay mali, ako po ay magre-resign dito sa Senado. Ito ay importanteng hamon dahil sa mga pangyayari ngayon, lumalabas ang iba't ibang mga iskandalo ng korupsyon sa gobyerno. At ito nga, bukod sa napalabas na nila si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na isa sa naging simbolo ng korupsyon nung mga nakaraang administrasyon. At ngayon naman ay gumagawa ng paraan ang ating gobyerno na pakawalan si Janet Napoles. So, importante ito, alang-alang na dun sa mga diehard supporters ni President Duterte na paniwalang-paniwala na siya ay malinis at hindi siya corrupt. Ipakita mo at i-accept mo itong hamon ko. Yun lang po. Sir, if you're right, what do you expect me to do? Sir, kung tama ako kayo. Kung tama ako, well, paniwalang-paniwala ako na tama itong mga dokumentong hawak ko. Incidentally, ibibigay na nila. Bibigay sa inyo yung iba't ibang sets of documents na ito yung naging basehan ko nung aking expose nung kampanya. Ngayon, alam ko na hindi niya ilalabas at hindi niya tatanggapin itong hamon ko dahil mapapatunayan lang na talagang siya ay isang corrupt na opisyal. Sinasabi ko nga, inaantay natin ito. Inantay natin ito, sinabi nila, kung maalala nyo yung aming standoff dun sa BPI, Julia Vargas, sinabi nung kanyang abogado na sinabi raw ng BPI, ilalabas daw yung kanyang transaction history makalipas ng 1 linggo. Pero hindi nangyari yon. Hindi na tayo binalikan. At ngayon, pinapaalalahanan natin at inuulit natin yung hamon na yun dahil nga sa mga pangyayari ngayon. Nakita nyo itong bribery scandal sa Bureau of Immigration na antayin nyo mamaya kung ano kung saan to aabot. Okay? Sir, yung source mo ba kay Joseph De Mesa pa rin? Or sa ARMLAC? Doon sa concerned citizen na sinabi niya, ang pangalan niya ay Joseph De Mesa, binigay niya ito, sinabi niya siya ay may kamag-anak na nagtatrabaho sa isang ahensya na merong ganitong dokumento. So, ang sa akin, i-validate namin yung impormasyon, tinignan namin, bago namin inilabas. At nung inilabas ito sa isang periodiko, sa Inquirer, vinet nila ito, vinalidate nila, at sa kanila inilabas. So, bakit ngayon nyo ito binubuhay? Bakit hindi mo isang buwan, hindi mo nakaraang pang buwan? Alam nyo, maraming mga pangyayari na talagang tinututukan natin ng mga nakaraang buwan. Pero ngayon kasi, this is very relevant dahil para maliwanagan yung ating mga kababayan na nilinlang lang tayo
nung mga nakaraang buwan dito sa anti-drug war na wala rin namang nangyari kung hindi pinatay ang ating mga kababayan. Pero noong mga panahon na yon, walang ginawa laban sa korupsyon at worse, pinakawalan pa yung simbolo ng corruption, si President Arroyo, former President Arroyo. Tapos ngayon, pati si Napoles ay gustong palabasin. Sir, may bahid po ba ng pera ni Napoles yung bank account ng Presidente? Ano yan? May bahid po ba ng pera galing kay Napoles itong mga bank account ng Presidente? Wala tayong nakita. Pero meron isang negosyante sa Davao City na campaign contributor ni President Duterte noong nakaraang kampanya. Ang pangalan niya ay si Sammy Uy, na nagbigay ng aabot ng 120 million pesos sa iba't ibang miyembro ng kanyang pamilya. Makikita niyo yan doon sa mga documents na... Asan na ba? Sir, Ibigay niyo na. sir, sabi niyo, tingin niyo hindi tatanggapin ng Presidente yung amo niyo. So what Yeah. next kung ganun gawin? Ito ay violation ng ating batas, yung hindi pagdedeklara ng SALN. So, ito ay mga culpable violations of the Constitution. Sir, identify ba kung ano yung sinagmulan mo more than 2 billion ni Presidente sa kanila? Iba't ibang sources, pero dun sa aking complaint na final sa Ombudsman, plunder. Ang source ay yung intelligence funds doon sa Davao City. Nung siya ay mayor pa. So itong transaction na ito, hindi niya ito naipon na donations kasi 2006 to 2015 ito. So, sir, kaya malakas na loob yun na mag-resign dahil alam yung hindi naman patutunayan ni Presidente na meron siyang 2 billion. Hindi, malakas ang loob ko na magbigay ng ganyang hamon kasi sigurado ako na totoo itong dokumento na ito. So, gano'ng kalaki yung intelligence funds ng Davao? Aabot ng 1 billion kada isang taon. Sir, Senator, ito, ay, 2 billion, sir, yung malakas ko yung, Since ano ba election, sir, ngayon presidente na siya, hindi pa dapat sa impeachment proceeding na sa House na file na kung talaga meron talaga bigay siya against the president. Malay mo, umabot tayo dyan. Pero kasi parang sa ngayon bilang president na siya, that's the only way na pwede niyang ilabas yung evidence niya. I mean, that's the right way na sinasabi. Well, sa akin nga, he could spare everyone kasi sinasabi niya, diretso siya magsalita. Matapang siya sa mga issue. Ilabas mo. Labas mo yung tapang mo rito. Pakita mo na mali ako. Na hindi lang ako nag-aakusa. Kasi marami pa siya mga, alam mo yung mga diehard supporters niya, talagang paniwalang-paniwala eh. Alang-alang na lang sa kanila. Pakita mo na malinis ka na opisyal ng gobyerno. Paano nyo nasabing galing dun sa Intel Fund? Base sa dun sa isang impormasyon natin. Pero may mga tinitignan pa tayo na iba't ibang mga illegal na mga activities nung panahon niya bilang mayor. Pero ano illegal yun, sir? Darating tayo dyan. So for now, ito muna. Ito muna yung ready tayo to expose sa ngayon. Pero, malay nyo, within the next few weeks, pero sa galing sa mining, I'm not ready to say. Smuggling, sir. Sir, smuggling. Pala natin, sir, is yung 2006 to 2015. Wala ba pag-halong ka? I mean, ngayon 2016, na yung presidente mo siya na kakaiba sa kanyang bank account. After kasi na-expose ito, ay nilinis na nila yung kanilang mga accounts. Pero ito ay hindi mo na ito mabubura sa record. At kaya niya pinag-iinitan yung mga iba't ibang ahensya na kung bakit daw nailabas ito. Pero ang pag-inita mo, ang sisihin mo yung sarili mo kung bakit ka nangurakot ng kwarta. Yun yun. Sir,
sabi niyo kanina, nilinis na. Paano pamaraan nilinis nila yung bank? Hindi, i-withdraw mo lang. I-withdraw mo. Pagka tinignan mo yung account balance ngayon, hindi ma-late na. Pero nung panahon na in-expose ito, basta't ang total na higit 2 bilyong piso ang So hindi deposits. nyo na-trace kung saan napunta yung withdraw? Hindi na importante yon. Ang importante, meron siyang mga ganitong kalalaking halaga. So anyway, tignan nyo muna yung mga dokumento para mas... Sir, 2 billion transaction value or at one time that was the biggest deposit? deposits and credits. Lahat ng pumasok na pera. So kasi, base sa nakita natin, halos lahat papasok ang pera. Sir, yung sinasabi niyo na possible na from illegal activities, binavalidate pa yun o navalidate? Hindi, isang ano na ba yan, lump? O hiwa-hiwalay? Sige. Iba-iba yan iba-ibang sets yan. Sir, validated na po. Dapat, baka magkaka-ano-ano sila. Sir, Ha? sir, ano Yes. yung negosyo ni Sammy Huy? Sir, ano yung information yun? Nasa export-import business daw. So, pwedeng suspect. Kayo nang bahala mag-isip. Hindi naman. Kumbaga, hindi pa ako ready to go there. Ito muna tayo. Hindi naman sa inuutay-utay natin ito, pero iba na yung sigurado yung tinitindigan natin. Tapos mamaya, panuorin nyo yung investigation at meron din tayo ilalabas doon. Sir, pero sa objective, sir, with this information, ano yung Objective? gusto nyo mangyari, ano objective, ano idea na mangyari? Well, primarily to inform the public. Kasi maraming naloko eh. Alam nyo nung kampanya, hindi pinapakinggan ito dahil alam nyo yung ingay ng kampanya, nalulunod yung mga ganitong impormasyon eh. Pero ngayon na humupa na, nakapag-isip-isip na yung mga tao at nakita na nila yung kalidad nung itong Pangulo natin, mas bukas ang kanilang pag-iisip. So ito ngayon, tinitindigan ko ngayon. Saan galing yung mga Sa? details nito, yung information? Doon nga sa dokumentong ibinigay sa akin nung isang concerned citizen. Sir, hindi naman kayo makapalikan din, sir. Although before election pa rin. Hindi lang sir mag-iwag sabi nung name, ibig sabihin na deposit siya sa account ng president. Hindi, nandoon pag nakita nyo yung account name, kung anong klaseng transaction yan, credits yan, tapos andoon sa huli yung total, makikita nyo. Tapos iba't ibang tao yan ibibigay sa inyo yung iba't ibang tao. So kayo na lang ang mag-ano. Okay? Tag ito, Adet, ano pa yung binigay nyo? Sige, then yung iba, lahat. Oo. Sir, sa Inland Fund and contribution, ano yung mas marami? Yung mga galing sa rapat o yung college na galing sa Inland Fund? Iba't iba eh. Kasi talagang nung mayor siya, kung saan-saan nang gagaling yung pera. Kaya, naobligang magbukod. At itong nakalagay sa account niya na ito, ay apparently, pang safety niya ito, kung ano man mangyari sa kanya. Sir, bali, So, yan pa lang yung nakalagay sa bangko. Marami pa siyang mga ibang pera na nakabukod kung saan-saan. sir, ano kang saan-saan, sir? Or sa ibang bank accounts din? Or No. outside? Whether in real property, at whether cash, at basta't marami pang Sir, iba. so since in-expose yung campaign until now, so it's a time na talaga nagagalit pa rin until now. Kung corrupt ka nung mayor ka, ngayong presidente, lalo na. Sir, in Di ba? your case, sir, Kaya nga nakita nyo, wala namang ginawa laban sa corruption. Di ba? O mamaya, makikita nyo. Walang, ito, makikita nyo yung pattern of behavior.
Kasi ganito yan. Kung naniniwala ka na hindi corrupt si President Duterte, dapat, nung mayor siya, dapat hindi siya corrupt ngayon. Dapat may ginagawa siya ngayon laban sa korupsyon. Pero nga, iba't ibang mga, nakikita nyo yung mga lumalabas na mga anomalya, at mamaya na lang, tignan nyo yung ilalabas natin So, doon. sir, front niya lang yung simpleng bahay niya ngayon? Hindi totoo yon, at marami siyang bahay. Marami siyang bahay at ando doon sa mga yung documents na binigay ko rin nung kampanya, yung mga list of properties, ando doon din yung lahat. Sir, afraid na pag-imitan mo kayo ng presidente, or natapulit na mag-gawin sa Given na yan eh. Noon pa niya ako pinag-iinitan, pinapapatay niya nga ako base sa impormasyon. Tignan natin. Di ba? Sanabi ko nung kampanya, hindi matatapos ito. Ahabulin at ahabulin natin siya. Ha? Yan yung negosyante at contributor na ano. So bali sir, itong latest na binigay nyo, it's a product of months more of digging up since the campaign. No. Inaantay lang natin. Those are the documents I had nung campaign. Inaantay natin siyang patunayan kasi sinabi niya eh. Napapatunayan niya eh. Di ba? Wala naman eh. 9 na buwan na. So Mr. President, panahon na at mamaya't mayain kita. Hindi ko bibitayin tong issue na to. April 21, 2016. Ha? Na-validate na ito. Na totoong mga accounts ito, di ba? May mga nagdeposito na nga dito to prove that these accounts really existed. So, yon. Tapos, nagkaroon tayo ng challenge na magkita kami sa BPI Julia Vargas para patunayan na mali ako. Kung mali ako, magre-resign ako ora mismo. Hindi siya sumipot nun. Ang pinadala niya yung kanyang abogado. Tapos sinabi ng abogado niya, 1 week, 1 linggo daw ang hinihingi ng BPI. So, pinalagpas natin. So, awa ng Diyos, 9 na buwan na ang nakalipas. Sir, yung withdrawal records nito, may awa kayo? Lalabas yun dun sa transaction history. Kaya nga, yun ang hamon eh. Hindi pwedeng account balance lang. Pero since na-reveal niyo ito last year, mula doon hanggang ngayon may nakuha pa kayong karagdagang information? Additional documents? Marami. Pero nga, sabi ko nga, sa ngayon, unahin muna natin ito. Tapos mamaya doon sa hearing, baka may lumabas na naman. Sir, wala na ba yung concrete actions? Kasi kung expose lang tayo ng expose, tapos wala namang ginagawa, ang tao, parang, di ba mataas na rin yung sa ating contribution? Darating tayo dyan. Kailan? May time frame na kayo? Hindi. Wala. May flight. Sir, on your own, will you try to also access the transaction records? Sorry? Yung transaction records, you try to put it on your I don't have any opportunity. Actually, yung ombudsman, nung nag-file ako ng plunder case, they have the power and the authority to get these transactions from AMLAC. Kaya sigurado ako na meron na yung ombudsman nito. Sigurado ako na meron sila. You think the ombudsman in due time should also... Hindi. They're not obliged to make these things public. In fact, it's I believe it's not they're not authorized to do so. Pero 6 months ay ilang months na 'yung nakalipas 7 months na 'yung nakalipas nung final ko ito. I believe hindi naman nila inupuan yung investigasyon na 'yon. So the first thing na gagawin diyan ng fact-finding team is magre-request sa AMLAC ng bank records based on this. So, sigurado ako na meron siya. Meron ng ombudsman. So, hindi ba pwedeng legitimate naman
Well, they need to explain. Kasi 'di ba ang postura nila simple silang tao, may kulambo para ang alam nyo, maraming naloloko Kaya mahirap lunukin 'Di ba? Asang-asa na raw siya, pinanganak daw siya ng mahirap. At kung ano-ano. So, ito na. It's time to unmask this guy. Ano masasabi niyo, sir, sa mga supporters na mga bumonos Hamunin nila. Sabihin nila yung kanilang iniidolo na patunayan na mali ako, parang mag-resign niya ako, para mapahiya ako. Di ba? Mapahiya ako talagang, wala na ako mukhang iharap kung mali ako rito. Di ba? So, ganun dapat. Okay? Para makapag-ready na tayo. Ha? Hindi, wala ito. Ano lang ito? Ha? Ano to? Yung plunder? Pwede nyo bang i-describe sa amin kung ano yung paper? Okay. Ano yan? Sir, pwede nyo bang i-describe sa amin yung kada papel? Self-explanatory yan. Andiyan dyan yung mga pangalan, kung sino mga accounts, andiyan dyan yung mga totals. So, kayo nang bahala sa mga impormasyon. So, 2 billion pesos ang pera ni President Duterte na nakapangalan sa kanya sa iba't ibang accounts from 2005 to 2006 to 2015. Ganon kalaki ang perang nalikom niya dito pa lang sa mga bangkong ito na nakapangalan sa kanya mismo. Mahigit pa riyan ang pera niya at ari-arian niya na naipangalan niya sa ibang mga tao. So, iba pa to? Hindi. Tignan niyo yung dulo, yung kasi account na yan, ginawa niya joint. Rodrigo Duterte or Rodrigo Duterte and Sara Duterte. So, ibig sabihin, si Sara Duterte, hindi siya makakapag-withdraw ng pera, pero si Rodrigo Duterte, pwede siyang mag-withdraw. Pero kung ano man mangyari sa kanya, pwedeng makuha ni Sara Duterte. So, kung ano man, health reasons. No. Ando doon sa dulo yung mga totals. Ando doon sa sa last page. So, 2 billion, sir, yung... Hindi. Kada ano kasi yan, kada set, may total siya sa last page, di ba? So, yung kay President Duterte, 2 billion, sa mga anak, 2 billion, bukod pa yung amount na... Hindi. 2 billion pesos kay President Duterte pa lang, bukod pa doon sa ibang miyembro ng pamilya. Diyan, nakapangalan sa kanya mismo. Sir, plunder ito, sir, di ba? So, pang-death penalty ito. Kung may papasa nila yan, baka ngayon magbago na isip nila. Okay, so maraming salamat. Lipat tayo. Ito na yung dating na file ko Nakita nyo na to Props lang. Okay. Thank you.